Tunay nga po ang Diyos ay buhay kung papaanong tayong lahat ay inakay niya dito sa ating dambana upang makaniig ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Napakapalad po nating lahat dahil meron tayong isang Apo Conching na nag-alay ng kanyang sarili upang tayong lahat ay mabuksan, maliwanagan at ganap nating makilala ang dakilang Ama. Sa umaga pong ito ay wala po akong hawak na magbabahagi upang ipahayag ang papuri at pasasalamat sa ating dakilang Ama. Tatawag po ako ng ating mga kapatid upang magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Ama. Ang una ko pong tatawagin ay si kapatid na Danilo ng Bahay Pare upang magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Ama. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Ilang linggo na ba ako nandito? Pero tulad po nung mga nakakasama po natin pag po ganitong oras, yung pong mga pasyente, nais ko po sana magbahagi sa inyo ng ilang naging karanasan ko po sa mga kahapon lang po ang akin pong ibabahagi sa inyo. At bago po simulan ang pagbabahaging ito, nais ko pong pasalamatan po si Sister Ana na nagbigay po sa akin ng Bible noong isang araw na doon ko po ngayon kukunin yung ma-share ko po sa inyong lahat. Kahapon po, pagising ko po ng umaga, nagbukas po ako ng Bible na handog po sa akin ni kapatid na Ana. Ang pagbukas ko pong gano'n ng Bible, nakita ko po doon yung pong isang kay Marcos, pagkamatay ni Jesus. So binasa ko po iyon, binasa ko lang po siya, pero hindi ko po siya pinagnilayan. So pagkabasa ko po doon, sinarado ko na po ulit siya, tapos po gumawa na po ako ng gawain sa bahay namin. Nung pong nakapahinga po ako kahapon, binuksan ko po ulit yung Bible. Pagbukas ko po ulit na ganon, ang lumabas naman po kay San Mateo. Ganon pa rin po yung topic kung ano po yung pong pinaka ano po ng Bible, pagkamatay pa rin po ni Jesus. So binasa ko rin po kung ano po yung nabasa ko po doon sa isa nung umaga, halos ganun na ganun din po yung nilalaman noong pong kay San Mateo. So sabi ko, Ama, ano po kaya ako ang nais pong ipahiwatig sa akin? Bakit po sa tuwing bubuksan ko po yung Biblia, ang nakikita ko po ang pagkamatay ni Jesus. Dalawang salita po ang tinandaan ko po doon. Ang una pong salita o ang una pong pangungusap na tinandaan ko po doon, hindi ko po alam kung anong lengguwahe yon, kung Hebreo, Latin o Griego siya. Ang sinasabi po doon Eli, Eli, lema sabachthani. Kung itatranslate po natin sa Tagalog, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinagnilayan ko po siya kung ano po yung pagninilay ko po doon sa salita na yon. Ito po ang naging resulta ng aking pagninilay. Sa ating pong lahat, nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, problema na hindi po natin inaasahan, na kung minsan po, yun po ang ating na babanggit. Na feeling po natin na pinabayaan tayo ng Diyos. Subalit po doon po sa huling
sa matatapos na po yung mga nakita ko po sa Biblia, ang isa pong pangungusap po doon na aking pinagnilayang pang isa, yung tunay na anak ng Diyos ang taong ito. Na sa pagninilay ko po, anuman ang nangyari o anuman ang naganap sa ating Panginoon, hinusga, pinahirapan siya, iginapos siya, pero wala tayong narinig na pagdaing mula sa Kanya. At sa huli, nakita po nung mga tao na nagpahirap po sa ating Panginoong Hesukristo na tunay na anak ng Diyos ang taong kanilang pinahirapan, ang kanilang pinarusahan. Bakit ko po naibahagi sa inyo sa umagang ito ang tungkol po doon sa pagkamatay ng ating Panginoon? Tulad po kanina, sinabi ko po, marami pong mga problema at pagsubok tayong nararanasan sa ating buhay na kung minsan feeling natin hindi tayo mahal, pinababayaan tayo ng Diyos. Subalit, pag titingnan po natin ang mga problema na yon, doon po tayo china-challenge ng ating Panginoon na kung ang ating pananampalataya ay tapat sa Kanya. Kasi po, once po na sa problemang iyon, sumuko tayo, hindi po ganap ang ating pagkilala sa Kanya. Amen po ba? Subalit, once po na nalagpasan po natin ang mga pagsubok na nating nararanasan, mas nakikita po ng Diyos na ang pagkilala natin sa Kanya tunay at wagas. Amen po ba? Kaya po, doon po sa pagninilay ko na yon, na pumasok po sa isip ko, hindi ko po kasi makanta kasi hindi ko po alam yung buong liriko ng kanta, pero iaano ko po sa inyo yung pinaka-chorus. Ano po? Na sa bawat sugat ni Kristo, meron siyang ipinapahayag sa atin. Kung makikita po natin ang krus, meron po siyang mga sugat dito po sa krus na meron pong kahulugan para po sa ating lahat. Sa kanya pong ulo, may makikita po tayong koronang tinik dyan na ang kahulugan po ay pangunawa. Kahit na po tayo ay nagkakasala, kahit po tayo ay kung minsan ay nakakagawa ng hindi maganda, hindi man po sa ating kapwa o saan pa man, ang sugat po ni Kristo sa ulo, pangunawa po ang ipinagkakaloob niya sa atin. Sa ulo po, inuunawa tayo ng ating Panginoon sa ating mga pagkakamali at pagkakasala. Sa dibdib po, may sugat din po siya. Hindi po lingid sa ating lahat. Ang sugat po ng ating Panginoon sa dibdib ay pag-ibig. Pag-ibig po na walang hanggan. Na anuman po tayo, anuman po ang kalalagayan natin sa buhay, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sa kamay, nakikita po natin ang dalawang kamay po ng ating Panginoon nakapako sa kahoy ng krus. Ang kamay po, pagdamay ang kahulugan ng kamay na ito. Dinadamayan po tayo ng ating Panginoon, anuman po ang nararanasan natin sa ating buhay. At sa paa, lagi po siyang nakasubaybay sa atin na nagkakamali man po tayo kung minsan, basta huwag po tayo makakalimot sa Kanya
100% po nakasubaybay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, sana po yung pong ibinahagi ko po sa inyo na kahit po malayo pa po yung Lenten season, kahit po papaano doon po sa ating mga pasyente, nagbigay po ng inspirasyon, tsaka po sa ating lahat na nandiyan po ang ating Panginoon, na ang krus na ating nakikita kahit sa ang simbahan, kahit sa ang mga banal na lugar, ito po ay nagbibigay kahulugan po na tayo pong lahat makasalanan tayo, pero po ang pagkakasala po natin napalitan ng kapatawaran dahil po sa Kanya. Kaya po, kung inyo rin po makikita, yung pong ating krus meron pong dalawang titik na nandyan. Yung pong krus, kung yung pong ang krus po ay letter T, at yung pong katawan ng ating Panginoon parang letter Y. Na sa ngayon po, kung ating bibigyan po ng kahulugan, thank you. Maraming salamat, Panginoon, dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi po nailigtas ang lahat sa atin. Siya po ang naging daan, siya po ang naging dahilan kung bakit po tayong lahat nandito, sama-samang nagpupugay sa Kanya. Kaya po manalig po tayo sa Kanya, at hindi niya po tayo pabayaan. So sa inyo pong lahat, magandang umaga po, and God bless us all. Maraming salamat, kapatid, sa iyong magandang binahagi. Natutuwa nga po kami. Dati po, nakikita ko lamang po siya dito sa aming parokya pag may misa dito. Pero ngayon po, nagpapasalamat po kami sa Ama dahil araw-araw kasama na po namin ang aming kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay upang mag-alay ng isang awitin para sa ating dakilang ama, si Tita Pilar. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Muli po akong tumindig dito upang pasalamatan ang ating Panginoon sapagkat napakasarap po na tumitibok-tibok ang aking puso para sa Kanya. Kaya salamat po, Ama. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito. Sa buhay ko, kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus,
ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Pinupuri, sinasamba kita, dakila ka, o Diyos Ama, ngayon bukas, magpakailanman. Ikaw lamang. Muli po, isang mapagpalang umaga po. Salamat po. Maraming salamat po, Tita Pilar, sa iyong magandang tinig na inalay sa ating dakilang Ama. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming Mother of the House upang magpahayag sa inyo ng magandang pangyayari sa kanyang buhay. Tatawagin ko po si Tita Maris. Papuri sa iyo ang may walang katapusan. Muli sa araw na ito, kung paano pinili mo upang ang kalayaan ay iyong ibigay sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay naghahayag ng katotohanan na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran sa dako mong banal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Alam niyo po, sa bawat araw ng pakikibaka na pahintulot ng ating Panginoon sa ating buhay, sadyang walang nakalilirip at walang nakababatid kung kailan niya ibibigay ang kalayaan. Amen po ba yun? Bakit ito po ang nasambit ko po sa inyo? Halos 1 buwan po akong dinaluhong ng kalaban mula pa 2nd week ng January hanggang kasalukuyan. Subalit salamat sa Ama sapagkat ang katapatan ng isang lingkod ng pagsambit sa Kanya na hindi mo na kaya, doon mo makikita kung paano siyang sumaklolo. Hindi magiging hulugan ang pagsuklolo ng ating Panginoon, kundi kapag ninasa niya na itakda ang ibigay ang kalayaan sa iyo, on the spot may ibibigay niya sa iyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po kung bakit? Ganito po, bilang mga pasyente po ang ilan sa inyo, ito lang po ang may ibabahagi ko po sa inyo na bigyan niyo po ng tuon at pansin. At higit sa lahat, kung magagawa niyo pong tanggapin ang bawat kapahayagan ng mga kapatid kong nagbabahagi sa kitang ito, gawin niyo po nakamtin sa inyong mga kalooban na magtiwala at pagtiwalaan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kahapon po ay naramdaman ng ating Panginoon na ako'y gusto ko nang bumigay bilang pagkatao.
sa kaganapan na mula pa sa aking kapatid, noong second week ng January, nagkaroon po siya ng depresya po dito na hindi siya makatayo. Sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, napagaling po siya. At pagtapos po noon, pagkaraan ng 1 linggo, yung pamangkin ko naman pong si Tintin, nahulog. Nagkaroon din po ng kagalingan sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching. Pagkaraan po ng 2 linggo, ako naman po. At after 3 days po, pinapagaling po ako ng Panginoon na hindi ako makabangon. Halos 1 linggo. Subalit 2 araw lang po ang lumipas sa aking kagalingan, ibinigay naman po ang pagsubok. Pagdalisay sa kapatid kong si Pearl at yung alaga ko pong bata. Yung 2 na yon, kami lang po ang magkakasama sa bahay. Sabi ko po sa Panginoon, Ama, huwag mo pong pahintulutan na ipagapi ako kay Satanas sa ganitong paraan. Aaminin ko po sa inyo bilang pagkatao, tao lang ako. Ang lakas ng bawat isa ay mula sa Diyos. Kung hindi pahihintulutan ng Panginoon na ibigay ang lakas sa iyo at pagtitibay ng pananalig sa Kanya, bibigay ka. Buhay po ba ang Diyos? Naroon po yung kaukulan na magtatanong ka. Hanggang lumipas po ang ilang araw, si kapatid na Pearl na silayan ko, ang pag-ihit ng ubo na walang tigil. Na kung hindi nga sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, hindi po niya kakayanin. Sigurado, kung hindi pagtitibayan ng pananalig at pananampalataya, maaari magpatungo sa doktor. Sapagkat wala po talagang patid. Narinig ng mga kapatid ko kahapon kung paano siya iniihit ng ubo na halos dumudura na po siya ng dugo dahil gas-gas na po itong lalamunan. Sa loob ng 4 na araw, after na pinagaling po ako, ito po ang ikipinalit. Kaya wala rin po akong tulog. Hindi pwede hindi ka gumalaw, kundi sa kalooban pa rin ng Ama. Pag nilayan niyo po itong bahagi ko po sa inyo, alam niyo po kahapon naramdaman ko na po. Gabi pa lang, sabi ko, Ama, wala na pa akong maisip na maaari ko pong gawin at tupdin para sa kapatid ko. Nananalig ako na sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching sa Twitwina ay nakikipag-text po para po ay update po kami kung ano ng kalagayan, kung kumusta na. Ay pinanaligan namin sa Twina na hindi tao ang kumukumusta sa amin, kundi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen po ba yun? Sapagkat dumaratal po ang text alas 12, alas 3 na nakadatal po ang ating Panginoon sa kanyang katauhan. At binibigay po ang mga gamot kung anong dapat tupdin kay kapatid na Pearl. Hindi na po yung pinapakinggan. Ihit ng ubo na walang humpay, na talaga pong sa pakiwari po, ako po yung binibigyan ng pagdalisay, ako po yung ginagapi ni Satanas sa naririnig ko. Sabi ko, Ama, parang hindi ko kakayanin marinig ito habang panahon na makikita ko ang kapatid kong ganito. Kagabi po, naramdaman ng Panginoon na parang gusto ko maghimagsik. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun, aaminin ko po sa inyo, tao lang po kami. Subalit naroon po yung kaukulan na kapag nararamdaman na ng Panginoon na malapit ng hangganan mo para uwain ang lahat, sasaklolo na po siya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ito po ang panalangin ko sa Kanya. Ama, kailanman hindi ako humiling para sa sarili ko. Sa pagkakataong ito'y hinihiling at pinapanhik ko sa iyong kataas-taasang trono sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa katawan namin mahal na Apo Kunching, na nawa po ang kahilingan kong ito'y pagbigyan mo para sa kapatid kong si Pearl, na lingkod mo rin. Ayun po ang aking kahilingan. Ang daming masasama, Ama, na patuloy mong binubuhay at patuloy mong binibigyan ng pagkakataon upang sila'y makilala ka. Subalit tong kapatid kong ito, ipinapanhik ko sa iyong pangalan, na naway pakinggan mo, palayain mo po kami sa oras na ito. At lalo pang inihit ng ubo, talaga pong ihinga lang po ang pahinga para hindi siya umubo. Talagang ihit na ihit hanggang kahapon dumating po ako sa taas. Andun ako sa sulok, sabi ko kay kapatid na Marie, gusto ko nang bumigay. Sabi ko, hindi ko na alam. Sabi ko, alam ko, ang laki ng kulang ko pa sa paglilingkod. Tinanong ko sa Ama, Ama, alam ko po na hindi pa sapat ang paglilingkod ko. Ituran mo, ipahiwatig mo kung anong pwede kong gawin upang ang kapatid kong ito ay bigyan mo ng laya. Hanggang kahapon, naakyatan po ako ni Mami Beth. At lahat ng kumakalabil, kaya mo yan, Mami. Sa isip ko po, madali mo lang sabihin, kaya yan. Buti kung yan lang yung dinadala ko. Ang dami ko dinadala. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Madali lang sabihin, kaya. Dahil yun na nakikita. Amen po ba yun? Hanggang sa isang sulok, andun ako. Sabi ko, Ama, nararamdaman ko na sa pagkatao na ako. Sapagkat doon nga po, ikaw gagapihin ng kalaban. Hanggang, sabi ko, Ama,
hindi ko maibabang lumuha. Hindi ako makaluha. Hanggang narinig ko pa rin ang pag-impit ng pag-ubo ni kapatid na Pearl na napakalalim. Sabi ko, Mami Beth, sa palagay mo, sa ganyang magdamag hanggang maghapon, ganyan ang kalagayan namin, kakayanin ko pa kaya, matitigan siya ng ganoon? Sabi ko po, na nagasgas na po, dugo na po yung lumalabas. Ano po, dahil sa gasgas. Alam niyo po, sabi ko, doon ako sa sulok, yung mga kapatid ko, pinagmamasdan ako, alam ko, iba na yung tsura ko kahapon, na sabi ko, Ama, hindi ko kayang liripin, naiinip na po ako sa gagawin ng Diyos para sa kapatid ko, para sa kanya, at hindi para sa sarili ko. Sabi ko, parang gusto ko isuntok ang aking kamao nang para masaktan ako bilang tao. Gusto ko mahanap ng masusuntok para lang masaktan ako, para magising ako bilang tao. Yun po yung hinahanap ko kahapon. Hanggang wala pa rin andun ako sa gilid. Sabi ko, Ama, wag mong pahintulutan na ako'y maghimagsik ang puso ko sa kaganapang ito. Ayoko pong may stress, nararamdaman ko na stress ako bilang tao. Stress na ako, masakit ang ulo ko, iba nararamdaman ko, iba ng damdamin ko. Sabi ko, wag mo ko ipagapi kay Satanas ng ganito. Hanggang bumaba po, nung lumabas na po ang mahal na apo, na umaawit na po ang ama namin. Subalit nang bumaba po ako dito nakaupo, naririnig ko nagbabahagi si kapatid na Merna, tumutulo na yung luha ko. Hindi ko masabi bakit tumutuloy yung luha ko, hindi ko alam. Sabi ko, ang simple lang na nagaganap sa inyo. Hindi ko po masabi sa mga kapatid ko. Sapagkat ayoko maging makita nila na nanghihina akong lubos. Subalit alam ko, ang dami na nakahalata sa akin kahapon. Hanggang paglabas po ng mahal na apo, umawit na po ng ama namin, hindi ko na mapigilan ang luha. Tumulo na po yung luha ko. At pagtaas ng Biblia, marubdob na sinambit ko po talaga sa puso ko, Ama, saklolohan mo na ako. Huwag mo ko ipagapi kay Satanas. Wala siyang karapatan sa sarili ko. Ikaw lang ang may karapatan sa puso ko. Sa oras na ito'y pakinggan mo ako. Pakinggan mo ako, Ama. Palayain niyo po ang kapatid ko. Pagalingin mo po siya sa pangalan ng inyong kinalugdan na aming mahal na Apo Kunching. Naway ibigay niyo po sa amin ang kalayaan. Alam niyo po mga kapatid, lumabas ang luha, nakaraos na ako. Habang nakaupo, sa katotohanan lang po, nung oras ng bendisyon, sabi ng mahal na Apo, sumenyas po siya kung kaya ko. Mga kapatid, ayokong linlangin ang ating Panginoon. Sa oras na ito, bibigyan ka ng Ama ng karunungan para mag-bless. Subalit ako, kilala ko ang sarili ko, na sa oras na yun, na yung oras na yun, ay ako'y nawala sa Kanya. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya hindi pa ako nag-bless kahapon, sapagkat ayokong linlangin ang mga tao, ayokong linlangin ang ating Panginoon. Alam niyo po, pagkatapos po noon, umuwi po kami, at kagabi nga po, sadyang pagsubok, vigil po namin. Ang sabi ko po, napauna na po ako sa mahal na Apo, kung kalooban po ng Ama, si kapatid na Pearl, yung lisensya niya hindi na-renew, at wala pa siyang tulog. Kung doon sa ibibigay niyo po na painumin ko daw po ng honey, sabi ng mahal na Apo, at kalamansi. At siya po yung nakaidlip, hindi ko na siya gigisingin para makapagpahinga. At kung hindi po kalabisan sa Ama, magbivigil po ako, kaalinsabay ang aking kapatid, kung sino po yung a-attend sa kawan ko, para kaming dalawa ay sa True Text ay magkaroon ng bahaginan. Naganap po yun hanggang 12:30, hanggang 1:00. Purihin ng Ama, nag-iisa lang po pala ang kawan ko na umattend. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po, purihin ng Ama, sapagkat ang lahat ay kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po kung anong pagdililay na binigay ko sa kapatid ko? Tinuran po sa kanya, mahal na kapatid ko, eto ang pagninilay natin. Sa iyong paglilingkod, ano pa ba yung mga bagay na hindi napunuan ng Diyos sa buhay mo? At kung wala naman, at lahat ay napunuan niya, ikaw tao, ano sa palagay mo ang mga bagay na hindi mo pa naipupuno sa Diyos? Yun po yung aming kapahaginan, ano po? Sabi ko sa mahal na Apo, nararamdaman ko, makakalaya na ako. Sabi ko po sa text, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Salamat sa Kanya at hindi po niya binigo. Salamat sa Kanya at ibinigay po niya sa marubdob na panalangin ng mga kapatid ko na alagad at ang mahal na Apo, maging kayong lahat, nakalaya na po kami. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kanina lang po ako sinagot at ito po ang pagnilayan nyo. Hindi lahat ng humihingi sa Diyos pagdakay binibigay niya. Amen po ba yun? Maghihintay ka ng takda. At ito po yung pinahiwatig niya sa akin. Habang pinalitan ko na lahat ng bedsheet ni kapatid na Pearl at mga unan,
Laya, Satanas! Wala ka ng karapatan. Linisis ko na po. Malaya na kami. Lumayas ka na sa tahanan namin. At sa oras na ito, sabi ko, Ama, salamat sa lahat ng gamit na pinagamit mo para maibsan kung ano yung dapat ibsan sa karamdaman ng kapatid ko. Alam niyo po, habang gumaganap ako sa ganon, pinupuri ko siya. Itong tinuran niya sa akin. Malinaw po pag nilayan niyo po, ha? Hindi po ito isang kasinungalingan at siguradong totoo. Tinuran po ng Ama, Anak, bakit ko pinahihintulutan manaka-naka na makadama kayo na magtanong o dili kayo maghimagsik ang puso nyo bilang mga lingkod kayo? At yan ang katotohanan. Maging sa paglo-loan daw po sa bangko o kahit sa andako, sinisi-ay bago ka bigyan. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan din ang katotohanan, anak. Hindi pagdakakaraka kapag nagrekomenda ka na uutang ng ganito, ibibigay ko agad. May gagamitin pa rin tao para i-check kung may karapatan siya at mayroon siyang kapasidad para magbayad sa'yo. Ganon din ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Magnilay po kayo. Tinuran niya. Hindi lahat ay pinagbibigyan niya. Sa madaling salita, kung wala kang kapasidad na makapagbayad sa Kanya, hindi pagdakakarakarakay, pautangin ka niya. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat marami ang humihingi na hindi nagbabalik. Amen? Kaya, doon sa nagalak pa ko kanina, salamat Ama. Ang referral ko po ay si Apo Kunching. At ako lang po yung co-maker. Ang naglo-loan ay si kapatid na Pearl. Subalit dahil nga na CI ng Panginoon ang ginagampanan bilang isang hinirang, after 3 days, 4 days, grant po ang wish. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, malaya na po. Salamat sa Ama. Mga kapatid, bakit ko po ito binahagi sa inyo? Ang Panginoon hindi pwedeng lukuhin. Amen po ba yun? Hindi maaaring gumamit ng padrino. Maaari ka lang i-recommend na eto, dinudulog ko sa iyo, ang anak kong ito, ang kapatid kong ito. Subalit, ang kaukulang katarungan sa Diyos pa rin magmumula. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya minsan, marami nagtatanong, kaya hindi nila ito maunawaan. Apo Kunching, pinadulog ko sa inyo, bakit hindi ako pinagbigyan ng Diyos? Alam po, walang kasalanan si Apo Kunching. Nire-recommend na tayo ng Diyos. Subalit ang nagdidesisyon para ibaba yung wish mo, si God pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, ayun po, buhay ang Diyos. Isang buwan po akong sinuntok. Binugbog ni Satanas. Sabi ko, Ama, sabi nga ni kapatid na Pearl, kahapon, sabi ng mahal na Apo, hindi ko kayo pipigilan na pumunta ng doktor. Sabi ko kay kapatid na Pearl, gusto mo pa-check natin, magpa-x-ray ka? Ayoko, sabi daw po niya kay mahal na Apo. Bakit? Ayoko po sa ibang doktor. Andito po yung doktor ko sa Dambana. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At hindi rin po naganap. Sabi ko, ito pa inumin kita na hindi rin po naganap. Kundi ang gusto ng ating Panginoon ay dalisay na mula sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, upang tayo po ay mag-grant sa ating mga hinihingi sa ating Panginoon, sikapin po natin na yung nagre-rekomenda sa atin ay huwag mapahiya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Huwag po nating susubahin ng Panginoon sa oras na tayo mangutang sa Kanya. Amen? Sapagkat nasilayan ng Panginoon, talilirip po niya ang damdamin ng bawat isa. Kaya ko po ito binahagi sa inyo sapagkat ito po pinahayag sa akin, anak, sadyang pinahintulot kong maganap upang ituran ko ang ganito. Masalamat sa Ama sapagkat naunawaan ko na lahat. Naunawaan ko na pagdakakaraka, hindi mo kailangan ipagmayabang na ito yung paglilingkod ko sa'yo, kundi maghihintay ka pa rin ng takda upang sa nais mo na gusto mong matupad para sa kapwa mo, ang Diyos pa rin ay may pag-ibig upang ibigay yon para sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya pinupuri ko po ang Ama, dinadakila ko po siya, sapagkat ito na po yung natural na saya na aking nararamdaman. Nasabi ko nga po kanina, salamat Ama, sapagkat kung wala isang Apo Kunching na ginamit mo sa aming lahat upang maghayag na yung salita, upang magpaunawa na yung gawa, at upang magbukas ng aming diwa, hindi namin ito mauunawaan lahat na ito ang kaya mong magagawa. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, nawa po kayo may mga karamdaman, mag-evaluate po tayo sa ating mga sarili. Sapagkat sa oras po na tayo humingi sa Diyos, hindi man pagdakakaraka-raka o ipamukha mo sa Kanya na ito yung ginawa ko, alam na alam po niya kung ano yung pinundasyon mo para sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? Kaya, hindi magkakaroon po ng kaukulan na, bakit si ganito? Wala po. Kundi ang kaukulan na paghingi mo sa Ama ng buong katapatan,
liliripin din po niya kung paano yung dinudulog, kung sino yung dumudulog, at paano yung ginagawa ng dinudulog. Kaya sa oras po na ang katapatan ay nasilayan ng Ama, na walang pinagkaiba sa isang pag-utang. Sa pag-utang, ano po, lalo na sa bangko, isi-CI ka muna. Magtatanong-tanong sa mga barangay kung kaya niya ito magbayad, anong hanap buhay nito. Ganun din po kung atin pong liliripin. At alam niyo po, ang isa pa na akin nakita, tinura ng Ama, anak, sulong eka, malumagay kayo sa isang sitwasyon. Kayo po, mga magulang, andito po kayo, may mga magulang dito, may mga anak. Siyempre po kayo minsan, pag alam nyo po ng anak nyo, sa tuwing na nagbibigay sa inyo, siyempre pakiramdam nyo, bionic sila. Kaya hindi kayo natatanggihan, hindi kayo naayawan, hindi kayo nabibigo. Subalit dumating yung pagkakataon, na sa muli yung paghingi, hindi kayo napagbigyan. Nakita nyo na ngayon, pinagkaitang kayo. Alam nyo po, ang tinura ng Ama, marapat lang na sa katapatan mo, ay magsambit ka rin sa magulang mo. Eto ngayon ang kalagayan ko, kaya hindi kita mabigyan. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Ganun din pala ang ating Panginoon. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po sa pagbabahagi pong ito, marami pong makaunawa, maraming mamulat, na sa bawat araw na gumagawa ka ng mabuti, yun ay pagsuksok mo lang, nagdideposito ka lang, upang sa oras na kailangan mo mag-loan o mag-withdraw, wala nang katanungan o ano pang CI na matagal, kundi kapag idinakda ng Panginoon na i-grant para sa'yo, magagawa na niyang ibigay para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, pinupuri kita ng walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw na kami nabubuhay, patuloy mong binibigay ang ganap na katapatan ng iyong pagmamahal. Ang paglingap mong walang hanggat, walang katapusan sa bawat araw, ay patuloy namin nararamdaman sa aming kalooban. Kaya kung paano sa oras na ito ay aming pinapupurihan at pinararangalan, tanggapin mo po aking Ama, ang wagas naming pagmamahal, papurit, parangal sa iyong pangalan at sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa katauhan ng inyong kinalugdan ng aming mahal Apo Kunching, na sa amin ay inalay mo upang makilala kang lubos, matutunan ang karunungan mo, magawa at masilayan ang mga himala mo at tuwirang makamtan kung anong nasa mo. Maraming salamat sa iyo, Ama, dakila at walang hanggan, ngayon at kailanman. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat po. Nawa po ang mga kapatid ko po may karamdaman, maging eye-opener po sa bawat isa ang kaganapan sa mga hinirang, maging sa isang Apo Kunching na ginagamit ng ating Panginoon. Nawa po ang mga pagdalisay na ito, hindi man kasing dalisay na ginagawa para sa amin po, ay makalagpas din po kayo. Doon sa kaya binabahagi po namin sa inyo yung mga tip na maaaring kamtin, na sabi nga, kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, walang magagawa ang tao. Buhay po ba ang Diyos? At kung wala ang lakas na mula sa Diyos, wala ring magiging lakas ang tao. At kung wala ang regalo na mula sa Diyos, wala ring magagawa ang sinumang tao. Nawa, lahat po tayo ay makatanggap ng regalo na mula sa Diyos upang tayong lahat ay magkaroon ng kalayaan. Muli, magandang umaga sa umagang ito. Maraming salamat po sa aming Mother of the House na magandang ibinahagi para sa ating lahat. Ang susunod ko pong tatawagin ay si Tita Glo upang mag-alay ng isang awitin. Magandang umaga po sa inyo lahat at buhay ang Diyos. Alam niyo po, nung pong Sunday, hindi po ako nakasama sa mga kasama ko na nag-jogging sapagkat inilaan ko po yung araw na yon sa pagtetest ng aking dugo. Kung ano na ba ang nangyari sa akin, pagkayari kong karirin ang pagtakbo, pag-inom ng kaserolang dahon-dahon. Alam niyo po, ang ginawa ko, sumakay po ako ng tricycle, papunta diyan po sa clinic diyan sa Bahay Pare. At pagkatapos po noon, 6 o'clock, nagpa-test po ako ng aking dugo. Pagkayari po noon, umuwi na po ako sa amin pero hindi na ako sumakay ng sasakyan. Jogging lang din ang ginawa ko. Binalikan ko po ng 10 o'clock, yun pong aking result ng aking test ng dugo, kung ano na nga ba. Purihin, pasalamatan po ang ating Panginoon
ang aking triglyceride, cholesterol at sugar. Negative na po siya. Below the normal na po siya. Sabi ko, napakahiwaga ng ating Panginoon. Hiniling ko sa Kanya, sabi ko, Ama, sabi ko, alam ko Valentine's. Kasi wala naman akong kapuso. Di po ba? Wala naman akong kapartner. Alam ko, kahit na nag-iisa lang ako, dahil araw ng mga puso, mayroon kang ireregalo sa akin. Kaya, nung araw po na yon, kinabukasan, yun po ang iniregalo niya sa akin, yung kagalingan na hinihiling ko sa Kanya. Subalit, sabi nga, hindi naman pagkatapos nun, tapos na eh. Katulad na sinasabi ni Mother, pagkayari niya, meron na isa, meron na naman. Sabi ko nga, ito naman pong aking mata, kinakarir ko naman ang pagsusuot ng salamin kahit parang may nakahambalang sa mukha ko. Nung ako po ay chinek up ng doktor, sabi niya, okay na yan. Sabi niya, pati ang tibok ng puso mo umayos ha. Sabi niya, hindi ko naman po masabi na, kasi nga in love nga ako. Ano po? In love ako, kaya lang, in love ako kay Lord. Sabi ko, masaya po ang aking puso sapagkat doon ipinakita ng Panginoon na kung paano yung pananalig mo sa Kanya. Ako po sa totoo lang, inire-ready ko ang sarili ko sa tuwing ako po ay, sabihin na po natin na kayo, kung umiinom kayo ng gamot, huwag ninyo lahat iasa doon. Sapagkat ang katotohanan po, ang magbibigay ng kagalingan sa inyo, ang Panginoon. Katulad ko po, ano ang ginawa ko? Laga ako ng laga ng salamat po sa nagbibigay sa akin ng dahon, kay kapatid na Mirna, kay kapatid na Monet. Sila po, si Tita Dory, sila yung nagbibigay sa akin ng mga dahon-dahon. Isang kaserola, araw-araw, ang nilalaga ko. Yung pong dahon ng suha na ubod ang pait, na halos pag iniinom ko, mahilo-hilo ko. Talaga pong kinakarir ko po yan. Dahil minimiti ko, hinihiling ko sa Panginoon yung kagalingan na ibigay niya sa akin. Nakita ng Diyos yung pagsusumakit ko. Sa gabi pa lamang, sabi ko, Ama, bukas, magja-jogging kami, magpapapawis para yung mga toxic sa aking katawan lumabas. Alam ko sa pamamagitan ng ginagawa kong ito'y kaparaanan mo rin upang bigyan ng kagalingan ang aking lupang katawan. Sa tuwing gigising po ako sa umaga, katulad ng lagi kong sinasabi, bago umpisahan yung aking ginagawa, exercise, iniaalay ko sa Panginoon ang aking sarili, nananalangin ako, sa pamamagitan ng ginagawa ko, bibigyan niya ako ng kagalingan sa buhay ko. Naganap po na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Napakahiwaga at napakabuti niya. Sapagkat, ang totoo po, kahit na uminom kayo ng gamot, wala pong ipinagbabawal dito. Hindi naman po sinabi ng mahal na apo na huwag kang uminom ng gamot, huwag kang tumungo sa doktor. Hindi po. Kundi ang sinasabi po, pangunahin mo ang Diyos sa lahat, na siya na magbibigay ng kagalingan sa inyo. Tulungan natin ang ating mga sarili. Halimbawa po, kasi ako po may narinig hindi pa nga iba sa akin. Sabi ng iyong ganon, si araw-araw, baka mag-anak po, close po sa akin. Hindi bali linggo-linggo, nasa doktor siya. Uubusin niya ang pera niya sa pagpapagamot. Ako po, bagamat malapit sa akin, kamag-anak na kamag-anak ko, ako po'y nalungkot sapagkat katotohanan lang na talagang pag wala kang ang pakilala sa Panginoon, talagang iaasa mo na nga lang lahat sa doktor. Subalit ang hindi alam ng tao na walang pakilala sa Diyos, kung ikaw ay walang pananampalataya sa Panginoon, hindi naman sa pamamagitan lang ng gamot ikaw ay gagaling. Kundi, iyan ay kaparaanan lamang ng ating Panginoon. Subalit, ikaw sa sarili mo, alam mo pa yung bagay na maaari pang gamitin ng Panginoon para gumaling ka. Bakit hindi mo gawin? Di po ba? Sabi ko nga kay Apo, mahal na Apo, sa totoo lamang po talaga yung ginawa kong pagdijaging napakalaking ginhawa sa akin ang aking naramdaman. Sabi niya, kasi kapatid, yung stress. Siyempre po, habang may kasama ka, nagtatatakbo kayo o nagwo-walking kayo, naaaliw ang iyong kaisipan. Nawawala yung kung meron kang problema, nalilibang. Hanggang sa iyong, di po ba, ang nagiging cause ng sakit ng tao, talaga naman po number 1, stress. Sabi nga, maglaba ka na raw maghapon, huwag ka lang mag-isip na mag-isip. Sapagkat nakatugon, yung utak natin, tugon sa ating buong katawan. Pag gumana ang utak natin, gagana po lahat yan. Kaya kailangan talaga hindi pagod ang ating kaisipan. Subalit, sabi ko nga, sa ginawa ng Panginoon na talaga, nang makita ko yung result, talagang tuwan-tuwa po ako. Lahat po talaga mababa siya. Sino po kaya ang pwedeng gumawa nun? Yung iba, pag bumaba na yung triglyceride mo, tataas yung kolesterol.
Pag bumaba ang kolesterol, tataas naman yung bababa naman, komplikasyon. Sabi ko, napakadakila ng ating Panginoon sapagkat talagang pinatotohanan niya na kapag ikaw, katulad ng sinabi ni Mother, sinisiay ng Diyos yung ating mga puso. Hindi ko po sinasabi sa inyo na, bakit ako ba hindi karapat-dapat, dumudulog naman. Hindi po Subalit ang ating Panginoon, mayroon siyang pamantayan. Alam niya yung gaano karubdob ang panalangin mo, paghingin mo ng awa sa Kanya, nabigyan ka ng kagalingan. Sabi ko nga, paghiga ko sa gabi, nakikita nyo, masaya ako, kakanta pa ako, nakapag-joke pa ako, di po ba, sa looban ng Ama, aaliwin kayo. Subalit, paghiga ko nga sa gabi, ando na nga lahat, doon na nga pumapasok lahat yung mapapagod ang isip ko, maluluha ka na, kasi senti-senti, alam niyo na, marami kang iniisip, nalulungkot ka sa buhay mo, nag-iisa ka, wala kang katuwang, wala kang masabihan ng problema mo, nag-iisa ka lang talaga sa buhay mo. Subalit, patuloy akong nangunyabit sa ating Panginoon. Siya ang tangi kong inasahan, sapagkat wala namang iba na magbibigay ng kagalingan sa iyo kundi siya. Kaya sabi ko nga, napakabuti, napakadakila ng ating Diyos, kung inyo lamang po siyang tunay na masusumpungan diyan sa puso nyo. Kaya lamang, kuminsan nga ang tao, mas yung dapat palamangin natin yung espiritu sa ating katauhan, yung banal na espiritu. Kuminsan 50-50, kuminsan nagiging mababa pa. Pangimbabawin po natin ang Ama sa ating buhay. Sabi ko nga ako, ang totoo, ano ba ang magagawa natin? Kung sa oras na ito, bawian ka ng buhay, wala kang magagawa. Subalit, kaya nga po tayo marubdob na humihiling sa ating Panginoon. Naptugtungan pa niya ang ating buhay upang tayo ay makaganap. Number 1 po, makaganap sa ating Panginoon. Sapagkat nang masumpungan natin ang Panginoon, ibang galak, ibang kaligayahan yung ating naramdaman. Ang sinasabi ng iba, ano kaya kay galak? Kasi po ganyan din ako, nung purmero ako dito, nagbabahagi ang mga alagad, ang sinasabi nila puro galak. Ako naman po walang maramdamang galak. Ano kaya ako yung sinasabi nilang galak na yon? Yun po palang galak, yun po yung malalim na kaligayahan sa ating puso. Malalim. Hindi po yung katulad ng saya lang. Hindi po yung katulad ng tawa ka lang ng tawa. Yung galak, yun po yung malalim na kaligayahan sa ating puso na nagmula naman sa ating Panginoon. Kaya sa bawat araw, sabi ko nga, kung hindi ko nakilala ang ating Panginoon, nasaan kaya ako? Kung hindi ko nakilala ang mahal na Apo, nasaan kaya ako? Mananatili akong patay. Ano po? Patay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Patay ang pagkilala sa ating Diyos na buhay. Subalit, nung mapunta nga ako dito, hindi tinignan ng Panginoon, ano ba ako sa dating buhay ko? Hindi tinignan ng Panginoon, ano ka ba sa dating buhay mo? Ano ba ang kasalanan ginawa ko sa dating buhay ko? Kundi ang lahat ng yun ay hinugasan niya. At ang pinagmamasdan niya, kung sino ako na nagsusumakit, makasunod, makatalima sa Kanya. Mga kapatid, kuminsan po sa atin, sa totoo lang nangyayari, pinagwawalang bahala natin. Alin? Yung pong panawagan ng Panginoon sa atin. Katulad po ng pagtungo nyo sa dakong ito. Sino po ba nag-aya sa inyo? Kasi naaya ako nung, ekang kapitbahay ko, naaya ako, sabi, hindi po! Ang kapitbahay nyo, ang kapatid ninyo, kamag-anak, o kung sino pa man, ginamit lamang kasangkapan upang akayin kayo ng Panginoon. Ang panawagan ng Diyos ang ating pakinggan, hindi po ang panawagan ng sanlibutan. Napakasarap maglingkod sa ating Panginoon. Kung inyo lang po itong masusumpungan, magagalak po ang puso ninyo. Iba't ibang kaparaanan ang gagawin ng Ama. Hindi naman katulad ito, nasabi ko na po nung araw. Sabi ko, hindi naman lahat kayo, kung kayo'y naririto, gagawin yung paglilingkod, kagaya ni Mother of the House. Katulad ko, magtuturo, ay hindi po. Katulad ni kapatid na Alan, tutugtog, hindi po. Iba't ibang kaparaanan ang ibibigay sa atin ng Panginoon upang siya ay mapaglingkuran. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinibigay ng ating Ama para sa atin, na siya ay ganap na makilala, masumpungan at paglingkuran sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid, sabi ko nga, siguro wala na masigit pa na malungkot sa buhay. Ano po? Yung ikaw ay mag-isa. Yung ikaw ay mag-isa. Bakit? Unang-una, napakabigat. Sa bilang isang katauhan na mayroon kang suliranin, wala ka namang madaingan. Hindi mo naman pwedeng daingan yung hindi naman nakakaunawa sa'yo, sapagkat hindi ka nga niya mauundawaan. Maari ka niyang pagtawanan. Di po ba? Maari ka pang isitsit. Naku si ganun na
Ganun ganun. Di po ba? Sino lang ang pwede na makaunawa sa'yo? Kapwa mo. Kundi kapwa mo na magkatulad kayo ng naganap sa inyong buhay, kapwa kayo naka-espiritu. Iyan lamang ang makakaunawa. Subalit ang hindi bukas na tao, hindi po, maaring husgahan pa ako sa sandaling ito. Totoo ba ka nakakilala sa Diyos yan? Ganun. Meron nga po nagsabi sa akin, kami po kasi ay humahayo ng kapatid na aniway sa kanya pong mission nilang mag-asawa. Minsan may nagsabi po sa akin, ako po kasi yung gumaganap bilang MC nila. May nagsabi po sa akin, dahil nga ako, mahilig nga po, joker nga po ako masaya ako. Sabi ko nga, sa dating buhay ko, masaya ako, subalit, para mapasaya ko yung tao, magsasalita ako ng bagay na, alam nyo na yung hindi karapat-dapat. Pangit, mga bad words ang mga sinasabi ko. Subalit ngayon, wala naman pong binago ang Panginoon sa akin. Yun pa rin. Mapagpatawa pa rin ako, masayahin pa rin ako. Subalit, inilis niya na yung mga salitang hindi karapat-dapat. Alam niyo po ba, may lumapit sa akin. Oo nga sabi niya kung titignan ka nga parang walang pakilala sa Diyos Sabi niya po nangiti lang po ako. Nangiti lang ako kasi bakit ako magagalit sa kanya? Hindi naman niya ako kilala. Hindi ako dapat magalit sa kanya. Sapagkat ang katotohanan, wala siyang alam sa aking pagkatao. Hindi niya alam kung ano laman ng puso ko. At hindi rin niya alam kung ano ang tinignan Diyos sa akin. Sabi ko po, nakangiti lang ako. Minsan po, nagsalita ako, nagbahagi ako. Siguro po, nakadama siya. Ginamit ng Panginoon yung pagpapahayag ko ng katotohanan upang haplusin ang puso niya. Pagdaka po ay lumapit sa akin. Kalimutan mo na yung sinabi ko sa iyo, no? Nakalimutan ko na po. Sabi ko, ano ba yung sinabi mo sa akin? Wag mo na intindihin nyo, kalimutan mo na alin nga ba ka ako yun? Yun kasi sinabi ko, ikaw mukhang walang pakilala sa Diyos. Nangiti po ako. Kasi po, sabi ko nga sa kanya, ganyan ang tao. Hindi mo naman kasi kilala ang kapwa mo, di po ba? Pero ako, hindi ako para magdamdam sa kanya. Higit pa sa nauunawaan ko siya. Dahil ganyan na tao, ganun din ako sa dati kong buhay. Sino ba yan? May pakilala ba sa Diyos yan? Pero ang katotohanan, sino nga ba ang tunay na nakakilala sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Mga kapatid, mithiin nating lahat na tayo'y ganap na makasumpong sa ating Panginoon. Hindi po kami perpekto. Hindi komot kami nagpapahayag dito andun na yabang namin dahil kami ganon. Hindi po. Sapagkat katulad ng sinabi ni Mother, maging siya sumusumpong nararamdaman niya nasa pagkatao na siya Ganyan din po. Ganyan kami lahat. Subalit ng dahil alam namin na may Diyos talaga. May Diyos na pagka talagang lunod ka na, iaahon ka niya. Di ba? Sasagapin ka na pagka talagang alam niya kasi hindi mo na kaya Tayong mga anak ganyan Pag hindi mo na kaya, nandyan na lagi. Nandyan ang Panginoon para saklolohan ka sa ating buhay. Ganyan po, kabuti ang ating Panginoon. Huwag po tayo maghusga sa ating kapwa. Kung nakikita man natin, halimbawa siya ay masaya, okay lang yon. Kasi hindi mo nga alam pag uwi nila sa bahay, ano na ba siya? Kahapon nga po, dumating sila Apo, nakipag-birthday doon sa aking kapitbahay. Sabi ko, Nanay, sabi sila Apo nandyan. Sige, nandito lang kako ko. Sabi ko ganon. Pero wala akong balak lumabas. Kahit nandun sila, wala po akong balak lumabas na sundan sila Apo doon. Nasa kwarto lang po ako. Kasi po nananamlay na naman ang puso ko ano po. Pero hindi po ako nakatiis. Pinasunod ako ng Espiritu Santo. Sinundan ko po sila Apo doon. Sabi ni Apo, bakit akala ko wala ka ganon. Alam niyo naman Apo, nasa kwarto, nagsesenti-senti, ganyan lang. Yan ang buhay, sapagkat yan ang realidad ng ating buhay. Kung minsan masaya, minsan malungkot, kung minsan sobrang saya, kung minsan naman sobrang lumbay. Subalit ating alalahanin na ang Diyos ay buhay. Kapiling natin sa bawat araw. Huwag kang malungkot. Ano ba ang hinihiling mo? Malay mo mamaya bigay ng Panginoon yan. Di ba? Ganyan lang. Ang lahat po ay takda-takda. Sabi ko nga, nakasalamin ako kahit hindi bagay sa akin. Pero kinakarir ko pa rin. Hindi ako nananalig na sa salamineri mawawala ang aking Nananalig ako sa Panginoon na siya na magbibigay sa akin ng kagalingan gamit ang mga kasangkapan o mga instrumento lamang. Pangunahin natin ang ating Diyos upang kamtin natin yung hinihiling natin sa buhay natin. Kaya po, nais kong pasalamatan ang ating Panginoon at sa awiting ito, inihahandog ko po sa Kanya at sana po mga kapatid,
sa sino man na umaawit dito, namnamin nawa natin yung mga awit na yan sapagkat mayroon pong magandang mensaheng nilalaman. At sa atin po na naman, kahit papano, natutuwa sila ang ating mga kapatid na hindi ako magsasawa na sila ibatiin tuwing ako'y tatayo rito sapagkat sa kanila ay kagalakan na masambit ang kanilang pangalan sa kanilang pagbabata na panunood ng gawain dito sa dambanang ito, ng gawain ng mahal na apo. Tita Peli, sana po maging masaya kayo sa inyong buhay bagamat wala na si Tito Mike. Sabi ko nga, maganda ang bahay ni Tito Mike sa kaharian ng ating Panginoon. Maganda ang kanyang tahanan, ang kanyang silid. Salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Hello to Abby, na anak ni Mother, at si Donna na nasa London, na lagi rin ng mga nakasubaybay sa gawaing to. Ang anak na si Emily, na anak ng ating Tita Emma, ang best friend, love ng ating kapatid na Marin na si Wensley. Raquel, hello Raquel. Sa inyo pong lahat, ang mga kapatid natin sa Japan, si Tito Dante at Tita Au, sa inyo pong lahat. Nawa po, sa bawat pagtayo ko dito, karampot na kasiyahan, makapagdulot man lamang ako. Para po sa inyo, sa inyong lahat, at sa ating Panginoon. In Him alone is a hope. In Him alone is a strength. In Him alone I will justify. In Him alone I will save. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts in vain? We deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is a home. In Him alone is a strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world
world ever satisfied the emptiness in our hearts in vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is a hope. In Him alone is a strength. In Him alone I will justify. In Him alone I will saved. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Tita Glo. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi sa umagang ito. Nawa po ay nakapulutan natin na mabuting aral ang bawat isang tumindig dito. Magsitayo po tayong lahat at ating pong awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon.